Isang dapit hapon sa tahimik na baryo na matatagpuan sa paanan ng bundok ay maririnig ang mga tawanan ng mga batang naglalaro ng habulan sa maalikabok na kalsada ng San Lorenzo. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, ay siya namang unti-unting pagkalat ng dilim sa paligid ng mga kanayunan. Tumanaw sa bintana ng bahay ang isang ginang at tinawag nito ang anak na kasalukuyan pa ring nakikipaglaro sa labas. Hoy, Boyet! Ano? Hindi ka pa ba uuwing bata ka? Abay, dumidilim na ah. Di ba't binilinan na kitang huwag nang nagpapagabi sa labas? At delikado na. Lalo na sa inyong mga kabataan. Galit na wika ng ginang. Opo, inang. Uuwi na po. Tugon naman ni Boyet. Nang makapagpaalam si Boyet sa kanyang mga kalaro, ay isa-isa na ring nag-uwian ang iba pang bata. May kumakalat kasing balita sa kanilang lugar patungkol sa mga aswang. Kung kaya't ganun na lang ang paghihigpit ng mga magulang sa kanilang mga anak tuwing sumasapit na ang gabi. Samantala sa kalapit bahay nila Boyet ay nakababad naman sa salamin ang isang binata at abalang inaayos ang nakapamadang buhok. Abay, kanina ka pa dyan sa salamin, Alfredo. At hindi ka na natapos sa pagsusuklay ng iyong buhok. Saan na naman ba kasi ang punta mo? Hindi ka pa ba natatakot sa kumakalat na balita patungkol sa mga aswang? Lola naman, katanda ko na para katakutan pa ang mga kwentong panakot sa mga bata. Saka, kailangan kong maging gwapo ngayon kasi dadalaw ako sa aking nililigawang dalaga. Anong panakot sa bata ang sinasabi mo dyan? E di ba't si Cabestre na ang nagsabi na aswang daw ang pumatay sa kanyang alagang baboy? Sus, nagpapaniwala naman kayo kay Cabestring Lasinggero. Baka gawa-gawa niya lang yun at siya rin ang kumatay sa alaga niya para gawin nilang pulutan ng mga barkada niyang sugapa din sa alak. Ay, Diyos king bata ito. At laging may katwiran. Yang katigasan ng ulo mong yan ang siyang magpapahamak sa iyo. Lola, huwag kayong mag-alala at walang mangyayari sa aking masama. Sa kayang mga aswang na yan ay hindi naman totoo. O sige na ho, at ako'y aalis na para hindi na ako masyadong magabihan sa pag-uwi. Matapos halikan ng binata sa noo ang abuela, ay nagmamadali na itong nanaog ng bahay at pasipol-sipol na itong naglakad patungo sa bahay ng dalagang nililigawan. Habang siya ay naglalakad, pansin niya ang katahimikan sa paligid ng kanilang baryo. Nakakapanibago naman dito sa baryo. Wala nang katao-tao sa labas. Samantalang dati, ganitong oras ay marami pang mga nagkwekwentuhan. Talagang paniwalang paniwala sila sa kwento ni Cabestre patungkol sa aswang. Ay nako, ang mga tao nga naman ang hilig pumatol sa mga sabi-sabi. Wika ni Alfredo habang pailing-iling na naglalakad. Makaraan ang ilang minuto ay narating na nito ang nag-iisang bahay sa pinakadulo ng kanilang baryo. Magandang gabi sa iyo, Sabel. Pagbati ng binata kay Sabel, nakasalukuyang nakatanaw sa bintana at pinagmamasdan ang malapit ng bumilog na buwan. Bahagyang nagulat si Sabel nang marinig ang boses ni Alfredo. Ikaw pala, Alfredo. Ginulat mo naman ako. Halika, tuloy ka. Sabi ng dalaga at tumayo ito upang salubungin sa pinto ang binata. Pagpasok ng binata sa pinto ng bahay ay nakita niyang kumakain sa lamesa ang ama ni Sabel.
Bumati ang binata bilang pagrespeto. Magandang gabi ulit sa iyo, Sabel. At magandang gabi ho, Mang Kulas. Napalingon si Mang Kulas sa binata. Ikaw pala, Alfredo. Halika't kumain. Masarap ang aming ulam ngayon. Inihaw na atay. Hehehehehe. Pagyayaya ni Mang Kulas sa binata. Hindi na ho, itay. At sigurado kung kumain na si Alfredo bago pumunta dito, di ba? Wika ni Sabel sa binata na sinabayan nito ng pagsiko. Oho, Mang Kulas. Busog pa ho ako. Salamat na lang ho. Habang nagkwekwentuhan ang dalawa, ay hindi napigilang maitanong ni Alfredo ang napansin sa ama ni Sabel. Sabel, may sakit ba ang iyong itang? Wala naman, bakit mo naitanong? Pansin ko lang kasi na nakakailang dalaw na ako sa inyo. At sa tuwing makikita ko siya, ay pansin kong maitim ang palibot ng kanyang mga mata at nanlalalim. Pasensya ka na ha. Hindi naman sa masyado akong mapansin, nag-aalala lang naman ako sa kalusugan niya. Walang sakit si Itang. Madalas lang siyang mapuyat sa gabi. Dahil mahilig siyang mangilaw ng palaka sa bukid. At minsan gabi siya nangangaso sa gubat. Kaya naman pala Siya nga pala, Sabel. Kailan ko ba makakamit ang matamis mong oo? May 1 buwan na rin akong naghihintay. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Siguro mas maganda kung ibaling mo na lang sa iba ang pag-ibig mo, Alfredo. Hindi ako nababagay sa iyo. Hindi mo pa lubos na kilala kung sino ako para paglaanan mo ng pagmamahal. Hindi naman mahalaga sa akin kung sino at ano ka, Sabel. Ikaw ang tinitibok ng aking puso. Yun ang mahalaga. Napailing ang dalaga, sabay nagwika. Hindi talaga pwede, Alfredo. Hindi talaga tayo nababagay sa isa't isa. Alam kong sa oras na malaman mo ang katotohanan tungkol sa akin, ay kamumuhian mo rin ako. Ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Pasensya ka na. Malungkot na umuwi ng bahay si Alfredo ng gabing iyon. Habang naglalakad siya sa may kadilimang daan, ay hindi niya mapigilan ang maluha dahil sa pagkabigo nitong makuha ang matamis na oo ng babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Ano ba kasing pagkatao ang sinasabi ni Sabel at bakit hindi ko siya maaaring ibigin? Isa ba siyang aswang para sabihin niyang kakamuhian ko siya pag nalaman ko ang kanyang pagkatao? Ang labo naman ni Sabel. Bulong ni Alfredo habang sinisipa ang maliliit na batong nakakalat sa daan. Nang walang ano-ano'y nakarinig siya ng mga kaluskus sa damuhan. Napahinto ang binata at pinagmasdan ang mga gumagalaw na damo. Isang kakaibang pag-angil ang kanyang narinig na nanggagaling doon. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan nang muling umangil ang nasa likod ng damuhan. Dahil sa hindi mawari ni Alfredo kung anong uri ng nilalang ang nagtatago sa likod ng damuhang iyon, ay minabuti na lang niyang tumakbo ng mabilis. Habang siya ay tumatakbong palayo, ay nagtatayuan ang kanyang mga balahibo sa buong katawan, habang ang kanyang ulo ay nanlalaki sa kanyang pakiramdam. Panginoon, patnubayan niyo po ako at ligtas sana akong makauwi ng bahay. Bulong ng binata habang halos hindi na sumayad ang mga paa sa lupa sa ginagawang mabilis na pagtakbo. Nang marating ang kanilang bahay, ay hindi siya agad makapasok sa loob dahil nakalak ang pintuan.
Sunod-sunod na pagkatok ang kanyang ginawa habang tinatawag ang kanyang abuela. Abay, sandali lang naman. Damuhong bata ito. At alam mong mabagal na akong maglakad eh. Sigaw ng matanda habang paika-ika itong naglalakad patungo sa pintuan. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa matanda ang pawisan at namumutlang apo. Ano na ang nangyari sa iyo, Alfredo? Gulat na wika ng matanda. Wala naman ho, Lola. Natakot lamang ako sa naramdaman kong mga kaluskos sa damuhan at kakaibang pag-angil. Para bang pinaghalong angil ng aso at huni ng baboy? May ganong klase bang hayop kung humuni, Lola? Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo? Naiwas-iwasan mo nang naglalabas ng gabi. At delikado dito sa baryo ngayon. Ayaw mong maniwala. Pagsapit ng kinabukasan, ay isang balita na naman ang kumalat sa baryo. Isa na namang patay na kambing ang natagpuan ng isa nilang kapitbahay at tulad sa nauna ay wakwak din ang tiyan ng kambing at nawawala ang mga lamang loob. Makikita rin sa katawan ng hayop ang malapot at mabahong likido. Dahil sa itsura ng sinapit ng hayop, ay hindi maiwasan ng mga tao na ibintang ang pagpatay sa isang aswang. Ang mga nakakatanda sa baryo ay iisa lamang ang kanilang pinaghihinalaang aswang. Ang pamilyang nakatira sa pinakadulo ng kanilang baryo. Ngunit hindi naman nila magawang komprontahin ang pamilya dahil wala naman silang sapat na ebidensya at hindi rin nila magawang manmanan dahil natatakot din sila na kung sakali mang totoong aswang ang pamilyang iyon ay baka ikapahamak nila kung sila ay mahuli. Isang araw, habang patungo ng bukid si Alfredo, ay nakasalubong nito si Isabel. Patungo naman ang dalaga sa batis upang maglaba ng maruruming damit. Hindi na muna tumuloy ang binata sa kanyang pupuntahan at tinulungan muna ang dalaga sa pagbibitbit ng mga labahin nito. At habang sila ay naglalakad, ay muling isiningit ni Alfredo ang kanyang panliligaw. Ngunit hindi nagbabago ang sagot sa kanya ni Isabel dahil sa pagpipilit ni Alfredo ay napilitang ipagtapat ni Isabel ang tunay na pagkatao nila bilang lahi ng aswang. Sige, sasagutin kita kung matatanggap mo ako at ang aking pamilya bilang mga aswang at mangako kang walang ibang makakaalam sa aming lihim. At oras na kumalat ang tungkol sa aming lihim, ay ikaw lang ang pagbibintangan ko at aaswangin ka namin. Wika ni Isabel na may paghahamon kay Alfredo. Sa pag-aakalang nagbibiro lamang ang dalaga at nais lamang siyang subukan, ay inuohan iyon ni Alfredo at nakuha nga nito ang hinahangad na kasagutan ng dalaga. Lingid sa kanilang kaalaman ay isang lalaki ang nakarinig sa kanilang usapan. Nanlalaki ang mga mata ng lalaki nang marinig ang lihim na ipinagtapat ni Isabel. Agad na iyong umalis at nagtungo sa bahay ng kanilang kapitan del barrio. Sinabi nito ang lahat ng kanyang narinig. Sigurado ka ba sa iyong sinasabi? Mabigat na paratang yan at mahirap na tayo ay magkamali. Nakakasiguro ako, Kapitan, dahil dinig na dinig ng dalawa kong tenga nang aminin ni Isabel kay Alfredo na lahi sila ng aswang. Kung ganun, ay hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. Mamayang gabi ay isasagawa natin ang pag-atake sa kanilang bahay. Wala tayong ititira ni isa sa kanila, pero bago natin gawin yan,
ay nais ko munang makausap si Alfredo, sabi ng kapitan. Kinahaponan ay isang tanod ang bumisita sa bahay nila Alfredo at sinundo ang binata. Nang makarating sila sa barangay, ay agad naman siyang kinausap ng kapitan. Walang nagawa si Alfredo kundi aminin ang katotohanan. Pero, kapitan, sa palagay ko'y nagbibiro lamang si Isabel. Baka sinusubukan lamang ako para malaman niyang tapat ang pag-ibig ko sa kanya. Hindi ako naniniwalang binibiro ka ni Isabel, Alfredo. Hindi pwedeng akuin ng isang ordinaryong tao ang pagiging aswang, lalo't alam niyang ikakapahamak niya ang pagiging aswang. Kailangang mapuksa agad ang pamilyang iyon upang hindi na lumala pa ang kanilang pambibiktima. Nagmamakaawa ang binata sa kapitan. Ngunit matigas ito. Hindi niya pinagbigyan ang pakiusap ng binata. At upang makasiguro silang hindi makakapagbigay babala si Alfredo, ay ikinulong ni kapitan ang binata sa barangay. Pagsapit ng gabi, ay naghanda na ang mga tanod. Pitpit ang mga nagtatalasang mga itak. Ay tinungo nila ang bahay sa dulo ng baryo sa pamumuno ni kapitan. Pagkadating nila sa lugar, ay pinaikutan na nila ang bahay. Hindi na sila tumawag pa at pinasok na ng kapitan at ilang tanod ang bahay ng mag-anak. Isang malakas na sipa ang ginawa ng kapitan sa nakasarang pintuan at inabutan nilang naghahapunan ang pamilya na noon ay nagulat sa kanila. Naging mabilis ang mga pangyayari at wala nang awang iginawad nila kapitan ang kaparusahang kamatayan sa pamilya ni Isabel. Bago malagutan ng hininga si Isabel, ay nagwika pa ito. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa amin. Isinusumpa ko na babalik kami upang singilin kayo. At walang matitirang buhay sa baryong ito. Traidor ka, Alfredo. Traidor ka. Uwi ka ni Isabel at dilat ang mga matang nawalan na ito ng buhay. Sige, ilibing na ang kanilang mga bangkay sa gubat at sunugin ang kanilang bahay upang matakot na ang iba pa nilang kalahi na manirahan dito sa ating nayon. Utos ng kapitan. Kinabukasan na nila pinakawalan si Alfredo. Kasabay ng pag-aanunsyo ng kapitan sa isinagawa nilang pagpaslang sa pamilyang aswang. Kabi-kabilang bulungan naman ang maririnig sa bawat taong naroroon, habang ang mga nakakatanda sa baryo ay natutuwa sa balita ng kapitan. Salamat, kapitan, at muli nang tatahimik ang ating kanayunan. Wala na ang mga kampon ng demonyo na nagdudulot ng takot at pangamba sa amin. Uwi ka ni Kapidring, isa sa mga pinakamatandang residente sa baryo San Lorenzo. Habang nagkakasiyahan sa labas, ay nagmumukmuk naman sa loob ng bahay si Alfredo. Labis ang pagngingit-ngit nito sa kapitan del baryo, ngunit wala naman siyang magawa. Hindi kasi siya naniniwalang aswang ang pamilya ni Isabel, at para sa kanya ay pumatay sina kapitan ng inosenteng pamilya. Hindi naman niya magawang sumbatan ang kapitan at ipamukha na mali ang kanilang ginawang desisyon. Nang mga panahong iyon kasi ay wala pang lakas ng loob ang ordinaryong tao upang sagutin ang isang opisyal ng gobyerno. At kung lumaban si Alfredo sa kapitan del baryo, ay siya pa ang lalabas na masama at maaaring makulong pa siya. Minabuti na lamang niyang tumahimik kahit kinukutkot siya ng kanyang konsensya.
Lumipas pa ang maraming araw at nagdaan ang 1 buwan, ay muli na namang sumapit ang tag-ulan. Isang gabi noon ay bumuhos ang malakas na ulan at nagliliwanag ang paligid gawa ng matatalim na kidlat na gumuguhit mula sa kalangitan. Sa ilang oras na walang tigil ang malakas na ulan, ay lumambot ang mga kalupaan at kasabay ng malakas na kulog at kidlat. At pagliwanag ng paligid ay ang paglitaw ng isang kamay na may maiitim na kuko at bahagyang nakalabas ang mga buto sa mga daliri, ang siyang lumabas mula sa hukay kung saan inilibing ng mga tanod ang mag-anak na aswang. Kinabukasan sa paghupa ng ulan ay naging abala ang mga tao sa bukid. Sinamantala nila ang paglambot ng lupa upang maihanda ang pagtatamnan ng palay. Bago pa sumapit ang takip silim, ay isa-isa nang nag-uuwian ang mga magsasaka. May iilan pa rin namang naiwan at tinatapos pa ang mga gawain. Bandang 6:00 ng hapon noon, habang ang araw ay halos hindi na makita at ang dilim ay nag-uumpisa ng gumapang sa paligid, ay isang magsasakang nakasakay sa kalabaw ang nahuli sa pag-uwi. Habang binabaybay nito ang daan sa gilid ng bundok, ay nakapansin siya ng isang babaeng nakatayo at tila nagkukubli sa likod ng mga puno. Pansin ng lalaki ang maputik na damit ng babae at ang tila dispormadong mukha nito. Nakanganga iyon at namumula ang mga mata. Pinutuban at kinilabutan ang lalaki, kung kaya't hinagupit na niya ang kanyang kalabaw upang ito ay tumakbo. Sa pagtapat niya kung saan nakatayo ang babae, ay nakaamoy siya ng napakabahong amoy na halos bumaliktad ang kanyang sikmura. Hindi naman kumikilos ang babae at nakatayo lamang iyong nakatitig sa kanya. Pagdating niya sa baryo, ay agad na ikwinento ng lalaki ang kanyang nakita sa kakahuyan. Baka naman lamang lupa lang ang nakita mo. Gawa ng umuulan kagabi. Naglalabasan talaga ang mga lamang lupa. Ngunit mariing ipinagpipilitan ng lalaki na hindi maligno ang kanyang nakita, kundi isang tao na may pangit na mukha. Maniwala kayo sa akin. Tao ang nakita ko at hindi maligno. Ang ipinagtataka ko lang ay parang naaagnas na ang kanyang muka at isa pa ay amoy ng bulok na hayop ang kanyang amoy. Hindi kaya ang pamilyang inilibing nila kapitan ang nakita mo, iho? Paano namang mangyayari yun, Kapidring? Patay na ang pamilyang yun. Di ho ba't napatay na namin nila kapitan? Napatay nyo nga, ngunit hindi nyo naman inalis sa kanilang katawan ang itim na bato na siyang kapangyarihan nila bilang aswang. Maaaring sila'y nagbalik sa katauhan ng isang amaranhig. Ano namang amaranhig yun, Kapidring? Ayon sa matandang si Kapidring, ang amaranhig ay mga aswang na namatay, ngunit hindi nagawang maipasa ang itim na bato, o mga aswang na napaslang at hindi inalis ang itim na bato sa kanilang katawan, kung kaya't muli silang bumangon sa hukay upang mambiktima, at ang bawat mabibiktima ng isang amaranhig ay automatikong nagiging kauri nila. Ibig niyong sabihin, Kapidring, ay isa sila sa mga aswang na zombie? Mga patay na nabuhay? Tumpak, iho. Kailangan nyo itong maipagbigay alam kay kapitan.
upang mabisita ang pinaglibingan sa mag-anak na aswang na inyong pinaslang. At kailangang sa umaga nyo puntahan ang libingan dahil takot sila sa liwanag ng araw at mas delikado sila sa gabi. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang dalawang kalalakihan at kahit madilim na ang paligid, ay sinadya nila ang kapitan sa bahay nito. Ikinuwento ng lalaki ang kanyang nakitang babae sa kakahuyan at ang mga sinabi ni Kapidring. Natawa naman ang kapitan. Paanong mabubuhay ang isang patay na? Nakita nyo namang hindi na sila humihinga, di ba? At sa dami ng tagang natamo nila, ay napakalabong mabuhay pa ang mga aswang na yon. Si Kapidring talaga. Napakahilig gumawa ng mga kwentong barbero. Pero sige, papasyalan natin ang pinaglibingan natin sa mga aswang para naman wala silang masabi. Uwi ka ng kapitan. Pagsapit ng kinabukasan, kasama ng kapitan ang ilang tanod, ay tinungo nila ang gubat kung saan nila ibinaon ang bangkay ng pamilya ni Isabel. Pagdating nila sa lugar, ay nagulat ang mga ito dahil ang 3 puntod ay nakita nilang nahukay at nawawala na ang katawan ng nakalibing doon. Kapitan, nawawala nga ang mga bangkay. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Kapidring? Magtigil ka nga. Ang sabihin nyo, baka hinukay lamang ng mga ligaw na hayop sa gubat. Dapat pala ay pinaibabawan natin ng mga bato ang ibabaw ng puntod. Hay, nandyan na yan. Sige, kumalat kayo at hanapin sa paligid. Baka nariyan lang ang mga kalansay nila. Naghanap naman ang mga tanod. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay nagbalikan na ang mga ito. Wala kaming nakitang bangkay o kalansay sa paligid, Kapitan. Nang walang ano-ano'y bigla silang nakarinig ng mga kaluskos sa masukal na paligid. Nakakarinig din sila ng tila ba tunog ng parang hinihingal na tao. Yun bang nagkatinginan sina kapitan at ang mga tanod nito at sabay-sabay nilang inihakbang ang kanilang mga paa paatras. Talasan nyo ang inyong pakiramdam at baka nandyan lang sa paligid ang mga hayop gubat na humukay sa mga libingan at tayo naman ang isunod nilang kainin. Uwi ka ng kapitan. Nakalabas naman sila ng maayos sa gubat na iyon. At pagsapit ng takip silim, ay makikita ng binabaybay ng 3 amaranhig ang daan patungo sa bahay ng Kapitan Del Barrio. Sakto namang papauwi noon ang kapitan at nakasalubong nito ang mga amaranhig. Hindi na tulad ng mga naunang amaranhig sina Isabel. Normal na ang mga lakad nito at hindi tulad sa mga amaranhig na ating madalas naririnig na matitigas ang kanilang mga katawan at walang kakayahang makaliko ng maayos. Sina Isabel ay medyo malambot ang katawan at nagagawa nilang makaliko ng mabilis. Patuloy lamang ang kapitan sa kanyang paglalakad sa pag-aakalang mga ordinaryong tao lamang ang kanyang makakasalubong. May ilang dipapa ang layo nila sa isa't isa, ay nakakaamoy na ang kapitan ng napakabahong amoy ng tila bulok na karne. Napahinto ito sa paglalakad at napatitig sa mga makakasalubong. Doon ay nanindig ang kanyang balahibo nang makita niya ang itsura nila Isabel.
Dispormado na ang mga mukha nito at mapupula ang kanilang mga mata habang mga nakanganga. Nagkaroon ng kutob ang kapitan na hindi pangkaraniwang mga tao ang kanyang makakasalubong. Tatakbo sana itong palayo, ngunit mabilis na siyang nilapitan ni Lasabel at nagwikang, Saan ka pupunta, Kapitan? Natatandaan mo pa ba ang huling katagang sinabi ko nang gabi kami iyong paslangin sa aming bahay? Ito na ang araw na iyon, Kapitan. Ito na ang araw ng aming paghihiganti. nanlalaki ang mga mata ng kapitan dahil sa sobrang takot. At bago pa siya makasigaw, ay agad na siyang kinagat ni Isabel sa leeg. Natumba sa lupa ang kapitan at mabilis na siyang pinagtulungan ng mga magulang ni Isabel. Dahil maaga pa naman ng mga oras na iyon, ay may mga tao pang nasa labas ng kanilang mga bahay. At sinamantala ng mga amaranhig ang pagkakataong iyon. At walang awa nilang sinugod ang mga tao at pinaslang. Samantala, habang ang mga tao sa baryo ng San Lorenzo ay kasalukuyang nagkakagulo, ay umagaw naman iyon ng pansin kay Alfredo. Napadungaw ng bintana ang binata at nakita niya ang mga taong nagkakagulo. Sa mga oras na iyon ay dumadami na ang mga bilang ng amaranhig dahil sa pagkahawa ng mga nabiktima. Nang walang ano-ano'y napatingin si Isabel sa bintanang kinaroroonan ni Alfredo, nagtama ang kanilang mga paningin at nanlaki ang mga mata ng binata nang makilala nito si Isabel. Ang dating magandang nakilalang dalaga ay malaki na ang ipinagbago at nakakatakot na ang itsura nito habang halos maligo sa sariwang dugo. Agad niyang isinara ang bintana at namumutla itong napasandal sa dingding ng kanilang bahay. Hindi naman nagtagal ay maririnig na ang malakas na kalabog sa nakasara nilang pintuan. Lumabas ka dyan, Alfredo, at harapin mo ang babaeng iyong ipinagkanulo. Nangako kang hindi mo ipagkakalat ang tunay naming pagkatao. Pero anong ginawa mo? Trinaydor mo kami. Ngayon ay matitikman niyo ang aming paghihiganti. Hindi ako nag-traidor, Isabel. Hindi sa akin nanggaling ang balita na kayo ay mga aswang. Maniwala ka sa akin. Hindi ko maaaring traidorin ang babaeng aking minamahal. Sinungaling ka. Buksan mo ang pinto at harapin mo ako. Nang biglang tumahimik ang paligid, dahan-dahang sumilip si Alfredo sa siwang ng kanilang dingding at doon ay nakita niyang tahimik na ang baryo. Wala na ang mga amaranhig ang nakakalat sa paligid. Nakahinga siya ng maluwag. Alfredo, ano bang ingay ang mga naririnig ko kanina? Parang mga nagsisigawan sa labas. Bakit? May away ba sa labas, ihaw? Wika ng kanyang abuela na noon ay uugod-ugod na naglalakad. Agad na nilapitan ng binata ang kanyang abuela at tinakpan nito ang bibig, sabay binulungan. Huwag kayong maingay, Lola. May mga aswang sa labas. Pulong ng binata. Ano? Mga aswang? Wikang muli ng matanda sa malakas na boses.
kung kaya't tinakpang muli ni Alfredo ang bibig nito at muling binulungan. Nanahimik naman ang matandang napapaantanda noon. Hanggang sa hindi nila namalayang nakatulugan na nila ang tila bangungot na dumating sa kanilang baryo. Mataas na noon ang sikat ng araw, ay wala pa ring lumalabas ng bahay sa mga taong natitira pang buhay. Hanggang sa magkalakas ng loob si Alfredo. Sa kanyang paglabas ay wala na ang mga amaranhig. Tanging mga bakas ng dugong nagmantsa sa lupa at mga punit na damit na lamang ang kanyang nakikita. Maya-maya ay namataan niya si Tandang Pedring. Nakatulad din niyang pinagmamasdan ang malungkot at nakakakilabot na sinapit ng kanilang baryo. Agad siyang lumapit sa matanda. Kapidring, kumusta ho kayo? Mabuti at nakaligtas din kayo sa kamay ng mga aswang. Oo, iho. Nagtago lamang ako sa loob ng aking bahay. Kumusta ang iyong lola? Maayos naman ho siya. Paano kaya tayo nito? Saan ba tayo makakahingi ng tulong upang masugpo ang mga nilalang na yun? Meron akong alam na taong maaari nating lapitan ng tulong. Ngunit hindi ko na kaya ang maglakbay at matanda na ako. Sino ho? Sabihin niyo sa akin at ako na ho ang tatawag sa kakilala niyo. Sabihin niyo lang ang kanyang pangalan at kung saan ko siya matatagpuan. Nakakasiguro ka ba, iho? Oho, hindi naman pwedeng lagi na lamang tayong magkukulong sa ating mga bahay. Basta't pag-alis ko ay kayo na ho muna ang bahala kay Lola. Ano, Kapedring, saan ko ba matatagpuan ang kakilala nyo? Puntahan mo sa bayan ng Santa Catalina ang taong nagngangalang Pepe. Mas kilala siya ngayon sa alias Pepeng Uwak. Siya lamang ang alam kong makakatulong sa ating problema. Sige ho, Kapedring. Hindi ko na ipagpapabukas pa ang paghingi ng tulong kay Pepe. Aalis na ako ngayon. Basta't kayo na ang bahala kay Lola. Wala nang inaksayang panahon pa si Alfredo. Pinaybay nito ang daan patungong Santa Catalina. Lakad-takbo ang ginagawa ng binata upang marating agad ang kanyang destinasyon. Tanging tubig na inumin lamang ang kanyang dalang panlaban sa matinding sikat ng araw. Makaraan ang may 2 oras na lakad-takbo ay narating niya ang bayan ng Santa Catalina. Agad niyang ipinagtanong si Pepe at naituro naman agad sa kanya ang burol na kinaroroonan ng binatang tagapagligtas. Nadatnan ni Alfredo si Pepe na abala noon sa pag-aasikaso ng kanyang pananim na gulay. Magandang araw ho. Kayo ho ba si Pepe? Agad na tanong ni Alfredo sa nakatalikod na binata. Agad namang napalingon si Pepe sa kanyang likuran. Bago ka lang yata dito sa baryo, binata. Oo, ako nga si Pepe. Ano ang kailangan mo? Naparito ako upang manghingi ng tulong, kaibigan. Isang tao ang nagsabi sa akin na tanging ikaw lamang ang may kakayahang tulungan ang aming baryong pinamugaran na ng mga aswang. Napakunot noon si Pepe. Sa kanyang isip ay may pagtataka ito. Buong akala niya ay tahimik ang mga karatig na bayan at walang ganoong nilalang ang gumagambala. Mukhang pagod na pagod ka, kaibigan.
Pumasok muna tayo sa loob ng kubo at doon tayo mag-usap, wika ni Pepe. Pinaupo ni Pepe si Alfredo at habang ipinaghahanda niya ng pagkain ang binata, ay tinanong niya kung anong uri ng aswang ang namiminsala sa baryong pinanggalingan. Siya nga pala, Pepe. Ako si Alfredo. Taga San Lorenzo ako. Hindi ko alam ang uri ng mga nilalang na gumagambala sa tahimik naming pamumuhay. Pero At doon ay ikwinento ni Alfredo ang punot dulo ng lahat. Amaranhig, bulong ni Pepe. yun ba ang tawag sa kanila? Matutulungan mo ba kami, Pepe? Oo naman, tutulungan ko kayo dahil yan ang ibinigay na misyon sa akin ng Panginoon. Kaya paghanda ka na ay aalis na tayo at papalayain ko kayo sa kamay ng kadiliman. Naghanda na ang dalawa at nagsimula na silang maglakbay patungo sa baryo nila Alfredo. Habang naglalakad ang dalawa, ay hindi maiwasan ni Alfredo ang mapatingin sa balikat ni Pepe. Kaya ka ba tinawag na alias Pepeng Uwak dahil dyan sa alaga mong uwak, Pepe? Pagtatanong ng binatang si Alfredo. Oo pare, pero hindi lang siya basta ordinaryong uwak. Dahil malaki ang naitutulong ni Pumawak sa aking mga misyon. Ilan na ba ang bilang ng amaranhig sa inyong baryo? Hindi ko alam, Pepe. Pero kung totoo ang sinasabi ni Kapidring na nagiging aswang din ang bawat nakakagat nila, ay may palagay akong marami na rin sila. Dahil nung oras na salakayin nila ang baryo, ay marami pang tao ang nasa labas. Ganun ba? Sige, magmadali na tayo. Mas mainam na nasa San Lorenzo na tayo paglatag ng dilim, wika ni Pepe. At hindi nga naglaon ay narating nila ang napakatahimik na baryo ng San Lorenzo. Walang tao ang makikitang pagala-gala sa labas. Sarado ang mga kabahayan na animoy inabandona ang lugar. Napapatingin si Pepe sa tuyong lupa na nabahiran ng mantsa ng dumanak na dugo ng mga inosenteng tao. Dito, Pepe. Ito ang aming bahay. Dito ka na magpahinga at maghintay sa pagsapit ng dilim. Nang makapasok ang dalawa, ay ipinakilala ni Alfredo si Pepe sa dalawang matanda. Lola, Kapidring, siya nga ho pala si Pepe. Pepe, siya ang aking lola at ito naman si Kapidring. Magandang araw sa iyo, ihaw. Umupo ka muna at maipaghanda man lang kita ng makakain. Sa wakas nakita rin kita, Pepe. Ang bantog na mamamaslang ng aswang sa bayan ng Santa Catalina. Maraming salamat at pinaunlakan mo ang paghingi namin ng tulong sa iyo, iho. Tungkulin kong tumulong sa mga nangangailangan, Kapidring. Huwag kayong mag-alala at sisikapin kong ubusin ang aswang dito sa inyong lugar. Saglit na pinutol ni Pepe ang kanilang pag-uusap at nagtungo ito sa labas ng bahay. Pumawak, matyagan mo ang kagubatan. Tignan mo kung saan nagkukubli ang mga halimaw na pumaslang sa mga tao. Mag-iingat ka, kaibigan, wika ni Pepe, at lumipad na ang uwak patungo sa makahoy na lugar ng kagubatan. Sa patuloy na pag-uusap ay biglang napapikit at napahawak sa ulo si Pepe. Nagkatingin na naman ang tatlo na mababakas sa muka ang pagtataka sa kung ano ang nangyayari sa kaharap na tagapagtanggol.
Maya-maya lang ay nagsalita na si Pepe. Hindi pa naman pala ganun kadami ang kanilang bilang at nagkukubli sila sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Ibig sabihin, may mga tao pa rin ang mga nakasaradong mga kabahayan dito, Kapidring. Oo, iho. Ang mga natitirang buhay na tulad namin ay nagkukulong lamang sa loob ng bahay at takot lumabas. Tama ang inyong ginawa na lumapit na agad sa akin. Dahil base sa inihatid na mensahe sa akin ni Pumawak, ay ibang klase ang pagkaamaranhig nila. May kakayahan na silang pasukin ang mga kabahayan kung kanilang nanaisin. Maiwan ko na kayo dito at huwag kayong lalabas ng bahay. Kailangan ko na silang puntahan at papasapit na ang takip silim. Mas mainam kung may liwanag pa akong makikipagtuos sa kanila. At matapos makapagpaalam ay tinungo ni Pepe ang kagubatan. Habang siya ay naglalakad, ay dumapo sa kanyang balikat si Pumawak. Salamat kaibigan sa ibinigay mong impormasyon. Sige, pumwesto ka na muna sa mataas na puno at ako na ang bahala sa mga amaranhig at ikaw na ang bahalang magmasid at ipaalam sa akin ang kanilang gagawing pagkilos at pag-atake. Madilim na ang bahaging iyon ng kagubatan. Hindi na kasi kayang pasukin ng mahinang liwanag ang makakapal na dahon ng mga puno sa lugar na iyon ng kagubatan. Maalinsangan na ang paligid at umaalingasaw na ang amoy ng bulok na karne. Umiinit na rin ang mutyang suot ni Pepe. Hinugot na ni Pepe ang kanyang itak at naghanda ang binata sa maaaring bigla ang pagsalakay ng mga amaranhig. At maya-maya pa ay nakakarinig na si Pepe ng mga kaluskos sa paligid. Mga huni ng tuyong dahon sa lupa na naaapakan ng tila napakaraming mga paa. Lumabas kayo sa inyong pinagkukublihan, mga anak ng dyablo, at ako ang inyong harapin. Narito ako upang tapusin ang inyong kasamaan. Habang iginagala ni Pepe ang kanyang paningin, ay isang babae ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Mabalasik ang namumulang mga mata at mahahalata ang labis na galit sa kanyang aura. Hindi naman nagtagal ay unti-unti nang naglalabasan ang iba pang mga kasamahan nito. Mabibilis ang kanilang paghinga habang nakatitig sa binata. Malakas ang loob mo dahil may tangan kang kapangyarihan. Pero sa dami namin ay tignan ko lang kung ano ang magagawa mo. Uwi ka ni Isabel. Gagawin ko ang aking makakaya upang iligtas ang mga taong walang awa niyong binibiktima. Wala kang alam sa mga nagdaang pangyayari. Ang mga taong ipinagtatanggol mo ay mga traidor at wala ding awa kung pumatay ng tulad namin. Nagtiwala ako sa isang binatang aking iniibig. Pero matapos niyang malaman ang aking lihim, ay ipinagkanulo niya ako. Si Alfredo marahil ang iyong tinutukoy. Hindi siya nagtraidor sa iyo. Tapat ang kanyang pagmamahal. At tulad ng iyong sinabi, ay ibabalik ko din sa iyo na wala ka ding alam sa katotohanan kung bakit naganap ang gabing pagpaslang sa inyo. May pagtatraidor man o wala, ay nararapat lamang sa inyong mga kampon ng demonyo ang mawala sa mundong ito. Siya, tigilan na natin ang walang kwentang usapan at umpisahan na natin ang laban.
upang magkaalaman na kung sino ang matitirang nakatayo at humihinga sa kagubatang ito. Humigpit ang paghawak ni Pepe sa kanyang itak, habang ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa mga kaharap na amaranhig. Matapos ang ilang segundong pagpapakiramdaman, ay nagsimula ng sumugod ang mga nilalang. Gulat si Pepe sa bilis ng kanilang pagkilos. Hindi ito ang inaasahan niyang kilos ng isang amaranhig. Nagagawa kasi nilang maibaluktot ang kanilang mga paa at nagagawa nilang makapihit na tulad lamang sa isang normal na tao. Dalawang amaranhig ang mabilis na tumakbong pasugod kay Pepe. At sa paglundag ng mga ito, ay agad na nagpakawala ng pagsipa at pagsuntok sa binata na nagawa namang mailagan ni Pepe. Ginamit din ng binata ang liksi ng kanyang katawan at magkasunod na pagtaga sa mga liig ng nilalang ang kanyang ginawa, dahilan ng pagtilapon ng kanilang mga ulo at sabay na gumulong sa lupa. Matapos mapugot ni Pepe ang ulo ng dalawang amaranhig, ay siya naman ang sumugod at agad pa niyang napabagsak ang dalawa sa mga yun. Sige mga kasama, huwag kayong matatakot sa lalaking ito. Nasisiguro kong meron din itong kahinaan. Sige, sugurin na siya at pagpiestahan ang kanyang katawan. Utos ni Isabel sa mga natitirang amaranhig. Sa muling pagsugod ng mga nilalang, ay mas agresibo na ang mga ito. Ang iba ay nagagawang makaakyat ng puno at tumatalon patungo kay Pepe. Ang iba naman ay mabilis na gumagapang sa lupa at nagpapakawala ng atake sa binata. Nagagawa na rin nilang maiwasan ang mga wasiwas ni Pepe ng itak. Hanggang isang amaranhig ang bumakay kay Pepe. Nakasakal ang mga braso nito sa leeg ng binata at buong lakas na kinagat si Pepe sa leeg. Nagsunuran din ang iba pang mga amaranhig at pinagtulong-tulungan nila si Pepe. Natumba ang binata sa lupa at doon ay natabunan siya ng mga hayok na nilalang. Sige, ganyan nga mga kasama. Huwag niyo siyang bubuhayin upang mawala na sa landas natin ang panghas na antingero at ipagpapatuloy natin ang ating paghahasik ng lagim sa lahat ng kabayanan. Natutuwang wika ni Isabel nang walang ano-ano'y nagulat na lamang ito nang biglang lumitaw ang kulay berdeng liwanag na naging dahilan ng pagtalsik ng mga amaranhig na nakadagan at ngumangat-ngat kay Pepe. Makapal na usok ang kumalat sa paligid na nagbigay ng malabong paningin sa mga nilalang. Habang unti-unting nawawala ang usok, ay nagiging malinaw na sa kanilang paningin ang isang uri din ng nilalang sa kanilang harapan. Sa pagkakataong ito ay tila nakikita nila sa katauhan ni Pepe ang anyo ng Haring Balaw. Gulat ang lahat ng amaranhig sa nasaksihang kakayahan ng katunggaling binata. Hindi nila akalain ang kakaibang kakayahan ng mutya ni Pepe. Hindi nagpatinag si Isabel at muli nitong pinasugod ang kanyang mga alagad. Mabibilis namang nagsisuguran ang mga nilalang patungo sa nakatayong Haring Balaw. Ngunit ang pagsugod nilang iyon ay nagdulot lamang ng kanilang mabilis na kamatayan.
Sa bawat suntok na pinapakawalan ng Haring Balaw ay durog ang ulo ng mga amaranhig na bumabagsak sa lupa. Ang iba naman ay bumabagsak ng butas ang dibdib at wala na ang puso. Hanggang sa matira na lamang ang 3 amaranhig at ito ang pamilya ni Isabel. Anak, mukhang hindi natin kakayanin ang kapangyarihan ng Haring Balaw. Lahat na ng kasama natin ay naubos niya. Tayong 3 na lang ng iyong ina ang natitira. Mabuti pa siguro kung tayo ay tumakas na lamang. Magtiwala kayo sa ibinigay na kapangyarihan ng ating Panginoong Lucifer. At nasisiguro kong kakayanin natin ang kapangyarihan ng kalabaw na ito. Nakakaawa ang mga tulad nyo na nagawa pang isangla ang kaluluwa sa demonyo upang makapaghiganti na ang katotohanan naman ay kayo din ang dahilan para paslangin kayo ng tao dahil sa baluktot nyong pananaw at pagpaslang sa kanila. Hindi sumagot ang 3 amaranhig at mabilis na nilang sinugod ang binata. Nagpalitan ang mga ito ng atake hanggang sa bumulagta ang ina ni Isabel. Lalong nag-alab ang galit ng dalaga at maging ang ama nito. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpaslang sa aking ina, galit na wika ni Isabel kay Pepe. Wala akong dapat pagbayaran. Ginampanan ko lang ang nakaatang na responsibilidad sa akin. Yan ay ang pangalagaan ang mga taong nananatili ang pananampalataya sa amang lumikha ng sanlibutang ito. At paslangin ang mga halimaw na tulad niyong naghahasik lamang ng kaguluhan at kapahamakan sa mga tao. Matapos wikain iyon ni Pepe, ay mabilis na siyang sumugod na sinalubong din naman ng 2 amaranhig. Naging mabilis ang pagpapalitan nila ng mga atake at depensa hanggang mapabagsak ni Pepe ang ama ni Isabel. Nangisay itong naghahabol ng hininga nang mapuruhan iyon ng suntok ni Pepe sa mukha. Lalong nag-alab ang galit ni Isabel at ibinuhos niya ang kanyang natitirang lakas upang maipanalo ang laban. Ngunit hindi siya binigyan ni Pepe at ng Haring Balaw ng pagkakataong manaig ang kasamaan. Isang matalinong atake ang iginawad ni Pepe kay Isabel, na sa pagkakataong ito ay mag-isa na lamang na ipinaglalaban ang makakaliwang paniniwala at pananampalataya. Mukhang pinabayaan ka na ng iyong tinatawag na Panginoon, Isabel. Ang lahat ng iyong mga kasamahan ay wala ng buhay. Dinampot ni Pepe ang nabitawang itak at hinawakan iyon ng mahigpit. Marahan siyang naglakad papalapit sa kinakatayuan ni Isabel. Sa nanlilisik na mga mata ni Isabel ay mabilis siyang tumakbong pasugod kay Pepe. Tumalon ito ng mataas at bumulusok pababa patungo sa binata habang nakaamba ang matutulis nitong mga kuko. Bago pa niya maigawad ang kanyang atake sa binata, ay iwinasiwas na ni Pepe ang kanyang itak, sabay ang pag-iwas. Bumagsak si Isabel sa lupa nang nakaluhod ang isang tuhod habang nakatiin ang mga kamay sa lupa. Tumayo ang dalaga at humarap kay Pepe. At hindi nagtagal, ay unti-unti nang humihiwalay ang kalahati nitong muka. Sa ginawa palang atake ni Pepe
ay nagawa niyang mahati sa dalawa ang ulo ni Isabel na naging dahilan ng kamatayan ng dalagang amaranhig. Matapos ang sagupaang iyon, ay paupong napasandal si Pepe sa isang kahoy. Bakas ang labis na pagod sa mahabang oras ng pakikipagdigmaan sa mga nilalang ng kadiliman. Nang makapagpahinga ito ay inipon niyang lahat ang katawan ng mga amaranhig at tinabunan iyon ng mga tuyong dahon at kahoy. Saka sinunog ang mga bangkay. Sa pamamagitan ng kanilang pagkaabo ay wala ng pagkakataon pang mabuhay ang mga amaranhig. Matapos masigurong naabo na ang mga amaranhig, ay bumalik na si Pepe sa bahay nila Alfredo. Pagsapit kinabukasan ay nagpaalam na ang binata. Maraming salamat, Pepe. Ngayon ay wala na kaming pangangambahang mga aswang nakikitil sa aming buhay. Wika ni Kapidring. Nilisan ni Pepe at pumawak ang mga tao sa San Lorenzo na may magagandang ngiti at bagong pag-asa. Wakas. Huwag po sanang kalimutang mag-subscribe mga kakilabot. Narito po ang ating shoutout. Shoutout kina kakilabot J.G. Riel Camas, Elizabeth Garcia, Stephanie May Saad, Elsa Gonzalez from China, Merlinda Tarife, Honey Bane Vlogs from Kuwait, Maya Saad, Violi Liharso, Miriam Liebelt, Rainbow Friend Blue, Neri Coyones from Bahrain, Belinda Nir, Carmelita Pruna from Dubai, Idelberto Balanlay and Balanlay family from Talolora, Palapag, Northern Samar, Vovi Dagale from Santa Rosa, Laguna, Ellen Kiano, Joel de Guzman, Asili Gumban, Manuel Chanel, Gab Sanchez, Sherwin Mamawi from Talavera, Nueva Ecija, Elsa Gonzalez, Jenny Lane Pragatos from Taguig, Judilyn Flores, Frolan de la Cruz, Yoni Tampos, Ricky Manalo, Carol Rosael, Emil Bautista, Milagrosa Luke, Yas_TV, Nida Kiambao, Elvira Consolacion, Corazon Clemente, Celso Benitez, Marquis Kit, Jelyamar Tubalde, Jocelyn de los Santos, Lani Pardillo, Placida de la Cruz, and Erica Tejano. Marami pong salamat mga kakilabot. Kita-kita-kits po sa next story. God bless po sa lahat. Amen.